Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Kilala niyo si Aling Sheila? Si Aling Sheila. So, ito yung si Aling Sheila, yung ito panoorin muna natin. Ito yung video. Natin ay ikulong, ikulong. Sige po. Kasi sige. Duterte panagutin. Duterte panagutin. So, dito nakikita niyo si Aling Sheila dala-dala niya yung picture ng anak niya, no? Then, napag-alaman, so ang sinisisi nila dyan, si Duterte. Wala naman akong kontra doon. Kung talaga namang responsibility ni Duterte na namatay yung anak mo dahil nga naman nasa command ni Duterte yung mga pulis nung araw, di ba? Kung yun ang narrative nyo, medyo valid naman yun. Patutunayan nyo na lang sa korte talaga yun. Wala naman ako doon. Pero may lumabas kasi na controversy na itong daladala ni Aling Sheila. Kasama itong mga, ano nga name nito? Kalimutan ko na. Di ba makakaliwa to? Tama ba ako? Nakalimutan ko na name nito pero tumatakbo tong senador, di ba? Tama ba ako? Paki-correct nga. Yung kay Aling Sheila lang tayo. So napag-alaman na itong daladala ni Aling Sheila ay picture ng anak niya. So, ayon sa Jara Funeral Service, 'di ba? Sila yung nag-edit yata nitong picture na to para do sa tarpaulin ng anak niya. Namatay yung anak niya June 22. Tama ba? June 22, 2024. So parang si Duterte ang sinisisi niya dahil nawala itong anak niya. Dahil namatay yung anak niya, no? Then nandito na rin yung isang pahayag nung I don't know, kapitbahay ba nila to, na ang sinasabi dito, hakaloka ka, Aling Sheila, may hawak na picture ng lalaking nakared, nasa front right banda. Last year lang pala nategi ang anak mo. Nasa post pa ng Jara Funeral Service. Anong ginawa mo dyan? Magkano ang bigayan? So yun nandyan. Talagang picture ng anak niya yung dala-dala. Now, may nagpapaliwanag tungkol dito na attorney. Para maging fair naman tayo, ito ay si Ma'am Attorney Cristina Conti. So ito yung sinabi ni Ma'am Attorney Cristina Conti regarding dyan kay Aling Sheila. May depensa pala si Aling Sheila eh. Maganda na papakinggan natin yung both sides. Has been used by the as part of the Ang labo kasi nung sounds. Hindi man lang inayos ng News 5 yun. Pero papakinggan natin Alan Sheila has been used by the as part of the narrative that the EJK victims are fake. They even used the term Talim EJK or planted EJK victims to diminish the victimhood of these people. Alan Sheila was in one of our activities holding the photo of her son. That son had been killed last year actually in a vigilante killing, but it was during Martha's time. People were trolling her on social media. They were saying that Aling Sheila is a planted EJK victim. Aling Sheila actually lost two of her sons. Generally, in the war against criminality, these two sons had been arrested during the time of Duterte, and clearly she falls as within the category of Duterte's victims. She had every right to be there. ang depensa ni attorney kasi daw yung anak niya ay inaresto nung panahon daw ni Duterte. Kaya nagfo-fall siya sa Duterte's victim. Uulitin ko uli kung mapipick up nyo, masyadong malabo yung
Ulitin natin. Sheila has been used by the as part of the narrative that the EJK victims are fake. They even use the term Paling EJK or planted EJK victims to diminish the victimhood of these people. Aling Sheila was in one of our activities holding the photo of her son. That son had been killed last year actually in a vigilante killing, but it was during Marcos's time. People were trolling her on social media. They were saying that Aling Sheila is a planted EJK victim. Aling Sheila actually lost two of her sons. Generally, in the war against criminality, these two sons had been arrested during the time of Duterte, and clearly she falls as within the category of Duterte's victims. She had every right to be there. Nagigets niyo yung ibig niyo sabihin? Sabi kasi ni Attorney Conti, 'di ba? Pinagbintangan daw kasing planted yung yung anak niya na sa EJK daw. Tapos kaya naman nandun daw siya, inaresto daw kasi yung anak niya during the time ni Duterte, yun daw yung Pero unfair pa rin na isama mo yun. Dahil ang pinag-uusapan nyo, extrajudicial killings eh. Tapos papanagutin, hindi na nga si Duterte yung ang labo nun, attorney pa naman to, di ba? Hindi, ano ba sa part na yun ang hindi ko naiintindihan? Yes, granting, no? Granting na inaresto siya nung time ni Duterte. Inaresto siya, pero paano naging EJK yun? Kung last year lang siya namatay, kasi let's say, sige, EJK pa rin pero sa time naman ni Marcos. Pero ang sinisigaw dito ni Aling Sheila, papanagutin daw si Duterte. Hindi, katulad nito, no? Ikulong! Ikulong! Itigil ang pamamaslang! Itigil ang pamamaslang! Si Duterte yung sinisigaw ni Aling Sheila na parang ang dating, yung pumatay sa anak niya ay si Duterte na wala ng kapangyarihan nung time na yon. Parang illogical yata yon, men. Hindi naman ako pro Duterte na, pero hindi, ibabay nyo ba yung dahilan? Kaya daw siya napasama doon kasi naaresto daw yan nung panahon ni Duterte. Pero napatay siya sa labas eh. Kasi ang pumatay dito, kung vigilante killings yon, yung pumatay dito last year, ibig sabihin nasa labas to, walang bisa na yung pag-aresto dyan. Okay lang sana kung inaresto siya nung, ito palulusutin ko na, kahit medyo malabo pa rin. Okay sana inaresto siya sa panahon ni Duterte, nakakulong pa rin siya hanggang ngayon, at namatay siya last year. Kasi responsibilidad nga. Kahit na hindi na, kahit maging mapagbigay na tayo, dahil lang namumuno si Duterte noon, na-aresto siya, nakulong siya, hanggang ngayon nakakulong pa rin, then namatay siya ngayon. Sige, palulusutin ko na, pero hindi eh. Kung ang katwiran ni attorney na-aresto siya, nakalaya na yung anak niya. At sa labas namatay during the time ni Marcos. Paano naging kasalanan ni Duterte yon? Dahil lang ba na-aresto siya nung panahon ni Duterte? Kaya responsibilidad na ni Duterte ang buhay nito? Lawyer yung nagsasalita, di ba? Or baka kinulang lang ako sa pag-intindi. Ako ba may pagkukulang sa pagkakaintindi? Kasi kahit saan natin tingnan talaga, hindi pasok to eh. Hinihingi ko yung pangunawa nyo. Nagkamali ba ako sa pag-intindi or talagang ipinilit lang talaga nung lawyer na nakasama sa EJK ni Duterte? Kahit yung mga sige, yung mga pro-BBM, sige nga, paki-explain nga sa akin. Daw nakikipag-away ha. Nasaan yung logic nung sinabi nung lawyer na
Kaya daw nasama siya dyan, ito daw ay inaresto nung time daw ni Duterte. Kaya daw nagfo-fall siya as victim daw ni Duterte. Pero ang pinaglalaban nila EJ, hindi naman siya na EJK nung time ni Duterte. May mas malinaw ba na ano dito? May ano ba dito? May anong tawag niyan? May mas malinaw na audio pa ba dito? Kung may ano nga, pakipasa nga sa akin. Tingnan nga natin, Attorney Conti. Baka may iba pa ano? Attorney Conti. Christina Conti. Siya yung nagsalita eh. Christina Conti. Aling Sheila. Kasi may mga nag-post na ano eh, na wait lang ha. Yun lang ang tanging time na video na regarding kay Aling Sheila eh. Pakiulit-ulit na lang yung video ko sa sinabi niya. Baka may part doon. Malabo kasi yung ano, yung i-double natin ha. Baka may i-double natin yung i-double natin yung sound volume. Baka may na-miss ako na ano na gagawin ko 200%. Baka may na-miss lang ako sinabi niya na hindi ko talaga naintindihan. Gusto ko unawain eh. Kasi syempre attorney ito nagsasalita eh. Para sa akin, alam niya yung sinasabi niya dapat. Ulitin nga natin. Alan Sheila has been used by the as part of the narrative that the EJK victims. Yung kalembang na yon hindi sa akin yun ha. Sa video yon yung turung, yung gumanon. Ulitin natin. Papatayin ko yung mic ko para solong-solo nyo marinig. Alan Sheila has been used by the as part of the narrative that the EJK victims are fake. They even use the term Padhim EJK or planted EJK victims to diminish the victimhood of these people. Alan Sheila was in one of our activities holding the photo of her son. That son had been killed last year actually in a vigilante killing, but it was during Marcos's time. People were trolling her on social media. They were saying that Aling Sheila is a planted EJK victim. Aling Sheila actually lost two of her sons. Generally, in the war against criminality, these two sons had been arrested during the time of Duterte, and clearly she falls as within the category of Duterte's victims. She had every right to be there. Yun na naririnig ko eh, porkit inaresto siya nung time ni Duterte. Biktima na siya ni Duterte. Hindi ko lang talaga maidikit kung paano siya na... Kasi when you say extrajudicial killings, ano bang meaning ng extrajudicial killings? Ito. Ang meaning dito sa World Organization Against Torture, ang ibig sabihin daw ng extrajudicial killings or extrajudicial executions happen when someone sa official na position daw ay pinatay yung isang tao without any legal process.
Kung pinatay yun ng vigilante, paano naging extrajudicial killings yun? Kung vigilante yung pumatay. Ayon nga sa report pa nung nag-post yung kapitbahay pa, pinatay yun ng kapwa niya adik Paano naging EJK yun? Kung hindi naman nasa posisyon yung pumatay, kung yun ay vigilante. Kaya yung from the words itself, extrajudicial, 'di ba? Kailangan nasa posisyon yung gagawa niyan Baka hindi ko lang po talaga nauunawaan na binibigyan ko po ng chance yung mga anti-Duterte na ipaunawa sa akin. Baka hindi ko lang po talaga nauuna. I'll be honest, no? Kasi pag politics na ganito, hindi talaga ako marunong dito Sana maging daan ako para maunawaan ang lahat regarding dito kay Aling Sheila. Kasi for me, ang labo kasi yung depensa ng attorney nagkaroon lang ng gravity sa akin. Siguro kung magsasalita niyan kung sino-sino lang na hindi naman profession ang pagiging attorney tapos sasabihin sa akin, hindi ako maniniwala Pero nagkaroon kasi ng gravity sa akin kasi attorney yung nagsabi. Na para sa akin parang ang labo-labo. Na ibintang mo kay Duterte na hindi naman siya EJK talaga. Ang dahilan mo lang ay inaresto lang nung panahon ni Duterte. Hindi naman nasa posisyon yung pumatay doon para sabihin mo EJK. Anyway, mag-move on na nga tayo. Naka 16 minutes na tayo. Yun pa lang Open po ako hindi po ako nakikipag-away sa mga anti-Duterte. Baka ma-explain nyo sa akin kung paano nag-EJK killing yung case ng anak ni Aling Sheila. 'Di ba? Next video na tayo, move on na tayo mga kababayan ko. Ito, nagpasa sa akin dun sa si Sir Sky Bentores. Nagpasa sa akin ng video regarding money hunt. Kaya lang nabura na yung nabura na yung lumang video So ito na lang yung nakita ko dun sa account nung nagpapa-money hunt. Ito So nauuso yung money account na yan. Money hunt, 'di ba? Nauuso yung money hunt. Ano ba yung money hunt niyan? Yan yung isang influencer magtatago ng pera kung saang sulok, papakita yung lugar at magpapaunahan yung mga tao. So nakikita natin, nagtitrending ito Ako para sa akin, dapat may magsalita na regarding dito. Kasi sooner or later, nakikita ko may mga mapapahamak na ito Nakikita niyo yung chaos na, dami nagmamoney hunt lahat yan Nakikita niyo yung chaos na ginagawa. Ngayon, medyo nakakatuwa-tuwa pa, dahil wala naman tayo nakikitang gulo, Pero sometimes may nakikita na ako nagtutulakan nag-uunahan sa ganyan Minsan nga, di ba, may time na humaharurot pa yung motor, sumingit pa dun sa para mauna siya dun sa hahanap ng pera. Ngayon, hanggang ngayon, kung malimbawa may taga-gobyerno na makakapansin sana nito, yung mga ganyan, unahan nyo na yan, men. Huwag nyo na hintayin maging problema yan. I'm so sure lahat naman kayo may, yung mga dyan, mga may position dyan, lalo na yung mga government officials. Meron naman kayong mga social media, hindi naman kayo ignorante, nakikita nyo naman na to, di ba? Gawan nyo na ng paraan to. Sooner or later, magkakaroon na ng problema yan. Ngayon, masaya pa yan Di ba? Hindi nyo ba nakikita yung halos magsuntukan na ito, ang dami nito, men, Ito, medyo okay pa yung mga tao na yan yung mga naghahanap na yan Okay pa yan paano pag napunta yan doon sa lugar ng yung mga sanggano talaga, hindi kayo, sa bagay, hindi naman tayo ma-alerto hanggat wala pang nangyayaring masama Di ba? Yung sa Marilaki nga hubad na sa katotohanan na ang dami talagang kamote doon at mga pasaway doon Hindi pa nila aanuhin yon hanggat wala pang actually mayroon na nga namamatay doon sa Marilaki Kung hindi lang nag-viral yung Superman, hindi pa sila kikilos
Pero nababalitaan ko yata ngayon, nawawala-wala na yung mga banta yata doon uli eh. Di ba? Hindi rin ma-maintain. O next video tayo ha. Ano ba ito? Ang dami nagpasa sa akin ito eh. Gago. Okay. Papadbag yung cellphone mo. Ayun o, lagi ka ng ano, Saan ba ito guardia. eh? Huy, 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 huy. Makukulong ka dyan. Makukulong ka dyan. Puti. Huy! Putang ina mo to. Now, sabihin nyo sa akin, bata lang yan. Bakit nyo pinapatulan? Bata lang yan. Buti nga hindi pinatulan ni Kuya eh. Pero, pag kayo nasa position yan, anong gagawin nyo? Magta-travel back in time muna tayo kay Sampaguita Girl. Travel back in time. Dahil yung mga utak teleserye, hindi nila nakikita. Yung pinagmula ng problema ni Sampaguita Girl, yung mga utak teleserye, naalala nyo pa? Naalala nyo, doon ako nagsimula, di ba, yung utak teleserye series ko? Ang nakita lang natin, yung time na pinapaalis siya ng guard. At yung nasipa ng guard. Ang daming mga bobo, mga tanga-tanga na nagtanggol doon kay Sampaguita Girl. Na nagbebenta lang naman siya, hindi ayusin yung 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 pagsaway, 'di ba? Hindi hindi niya ayusin na makiusap siya na maayos. O now, dito sa senaryo na to, paano ko ang na-videohan lang diyan? Alam mo, napikon ito si Kuya naghahanap buhay, nagra-rider. Paano kung napikon si Kuya at natabig niya yung bata na gano'n niya ng paa? Ang saktong na-videohan nyo, yung ginano ng paa. Hindi nyo na-videohan yung part na to. Diba? Kasi obviously, wala namang ginawa talaga doon sa bata eh. Pinapaalis lang talaga siya kasi, namamalimos siya. Hindi siya pinapansin eh. Diba? Halimbawa, ginaganyan-ganyan sila, babatuhin siya ng buhangin o binato, tapos nasipa siguro ng rider, halimbawa. Saktong na videohan yung sinipa ng rider. Kakampihan nyo pa rin ba yung bata? Kasi sometimes kailangan nating buuin yung istorya eh. Diba? Putang ina mo to. Now, tatanungin nyo naman, bakit naging ganyan yung bata? Baka naman may ginawa sila. Kayo, ano sa tingin yung ginawa nila doon sa bata? Para ikaganyan ng bata. Nakikita ko lang naman reason eh. Hindi siya pinalimusan eh. Or pinapaalis siya sa harap sa daan. 'Di ba? Pero clearly, wala namang ginawa doon sa bata. Dahil kung may ginagawa sa bata, hanggang yan, anuhin na. Napaaray na lang yung Hindi, baka malay mo, inalipusta nila yung bata no? Makikisimpatya tayo dun sa bata. Anyway, bahala kayo dyan, Pero sometimes kasi hindi natin alam yung buong istorya eh. 'Di ba? At kayo, pag nasa posisyon na ganyan, wala naman kayo magawa kasi baka mamaya mapitikan kayo ng camera na pinapatulan nyo yan. Pero kung ganyan namang katapang, bahala kayo. Nagpa-flashback lang talaga sa akin yung kay Sampaguita Girl. Sa ano ba daw umpisa ng video? Hindi daw bumili. Sabi ni Benta niya, inalis. Pinapaalis doon sa harap.
Oh. Hindi nga daw binilhan. Pinaalis sa harap. Sabi sa comment section. Anyway, yun ang kwento. Next video tayo. Ano pa ba yung video? Ito, luma na to eh. Luma na to. Ginagamit kong panggala, yung Bentley ko na tigti 37 million. Naks. Bibili ko lang nung nakaraan linggo. Pagigising ko lang. Yung mga bata ko naguhugas na sasakyan. Asisipag nyo ah. Ito yung mga sasakyan ko. Ito ang pambili ng katulong ng mga gulay. Naks. Ito naman, yung R8 ko na tigto 28 million. Ito yung ginagamit pamalengke. Tapos yung ginagamit kong panggala, yung Bentley ko na tigti 37 million. Kabibili ko lang nung nakaraan linggo. Tapos, Yaman, no? andito yung aking Mustang. Yan. Tapos, ayun yung aking motor. Ayun yung aking tigawalis. This is my humble home. Nawala na siya dyan, ano, di ba? Napag-alaman, nirentahan niya lang yun eh. Yes. Mus Wala 01. nang paglagyan yung mga sasakyan. Anyway, Dory, tahimik ka lang. Alright? Tapos, Alam mo, totoong mayaman, hindi ganyan eh. Hanggat maaari nga, takot na takot silang ipakita yung yaman nila, ano, di ba? Para, ano, ewan ko dito kay Norman Mangusin. Wala na sa kanya lahat yan eh. Yung ganyan, di ba, nung napatunayan sa NBI. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna mapapag-usapan natin ngayong araw na to. Ang gagawin ko, mga konting video na lang, ano, kasi napapansin ko, pagka gumawa ako ng video na sobrang daming video, minsan, akala nung iba, hindi ko pa na-topic. So, ang gagawin ko ngayon, 3 videos lang kada episode. Diba? Gusto ko malaman ha, yung tungkol dun kay Attorney Conti. Conti ba name nun? Tsaka yung sa bata, ano ba ang pinagmulan nung kung ba't nagalit yung bata. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.